Hindi ba sumasang-ayon yung mga plano mo sa'yo? Lahat ng plano mo hindi natutupad. Kahit anong gawin mo, kahit anong pag-iisip, kahit anong sulat mo sa papel, kung anong gagawin mo sa buhay mo, kung paano mo gagawin yung isang bagay na gusto mo, hindi sumasang-ayon sa'yo. Yan yung mga bad news no? Bad news na talagang mararanasan mo kahit anong gawin mo. Walang mangyayari kahit anong pag sarili mong desisyon yung sinusunod mo, hindi talaga natutupad, no? Lahat ng plano mo sa buhay. Yan yung mga bad news na parang ayaw mong pakinggan, di ba? Ayaw mo, hindi mo kayang tanggapin. Pero kasi mga kapatid, merong good news dyan, no? Kasi alam mo ba, lahat ng desisyon, lahat ng nangyayari sa'yo sa buhay mo, no, hindi ikaw ang may kagagawa niyan, hindi ikaw ang may plano niyan. Plano yan sa'yo ni Lord. Diba? Lahat ng desisyon, lahat ng mga mabubuting gawa, lahat ng mga trials, si Lord ang nagbigay sa'yo niyan. Sabihin nila, bakit pati trials? Bakit pati yung mga paghihirap namin? Kasi si Lord, sinusubukan niya ang inyong pananampalataya, ang inyong faith. Kasi kung syempre, kung lahat ng bagay na ibibigay sa inyo ni Lord ay maganda, baka hindi nyo na siya kailanganin. Diba? Lumaki na ulo nyo, hindi na siya kailanganin, hindi na kayo lumapit sa Kanya. Kaya nagbibigay si Lord ng mga trial sa buhay natin, 'di ba? Para hindi pa rin tayo makalimot na siya ang gumawa natin, siya ang gumawa sa atin. 'Di ba? Na-joke pa pero totoo 'yun. Pero kaya sa lahat ng desisyon niyo sa buhay, no? Lahat dapat 'yan kay Lord nanggagaling. 'Di ba? Sabi nga sa lahat na ng tiwala nyo, lahat ng tiwala nyo dapat na ay Lord. Lahat ng kung may problema kayo sa buhay, sabihin nyo kay Lord, no, isumbong nyo, di ba? Kumbaga siya ang taga-solve ng ating mga problema. Kaya nga, di ba, sabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6, di ba? Trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding, kasi walang mangyayari kung sariling utak lang natin ang gagamitin natin. Kasi nga, di ba, may mga desisyon tayo sa buhay na talagang mali, di ba? Kaya napupunta tayo sa miserable. And sabi sa verse 6, di ba? Seek His will in all you do, di ba? And He will show you what path to take. Kung magpe-pray kayo at kung lahat ng tiwala nyo ibibigay nyo kay Lord, or kay Lord nyo ipapa-desisyon, or sabihin natin ipagkakatiwala ang buhay natin, siya lang ang makapagbigay sa atin ng tamang landas, diba? Yun yung good news. Tsaka, diba, sabi nga sa Proverbs 16 chapter 16 verse 33, diba, you may throw the dice, diba, but the Lord determines how they fall. So kahit anong gawin natin sa buhay, diba, kahit anong desisyon ang gawin natin, sabihin natin, sige, magdepende tayo sa sarili nating desisyon, pero si Lord pa rin ang magsasabi kung paano tayo babagsak, kung paano tayo aangat, kung paano tayo, alam mo yun, kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Siya pa rin makakapag-decision nun, no? Nag-decide tayo kasi may free will tayo, pero alam ni Lord kung saan tayo dadalhin. Kaya kung yung sarili natin, kung mag-decision tayo sa sarili natin, alam kaagad natin na mali yung, alam mo yun, mali yung magiging tahak or matatahak yung buhay natin, mali yung magiging, alam mo yun, kung saan papunta, diba? Kung sariling understanding lang natin. Kaya dapat talaga ipagkatiwala natin sa Panginoon, kay Lord, kay Jesus Christ, ang ating buhay, diba? Ang ating desisyon, lahat ng desisyon nyo sa buhay, lahat ng desisyon na gagawin nyo, lahat ng, sabihin natin,
lahat ng kung may bibilin man kayong gamit, di ba? Tulad na nangyari sa akin, kung may bibilin man kayong gamit, tanungin niyo muna si Lord kung will niya bang kumuha or will niya ba na bumili ka ng gamit na yon. Ang tanong pa doon is para kanino ba o para saan ba yung bibilin mong gamit na yon. Kasi kung to glorify the Lord, talagang ahayaan niyang bumili kayo noon kung para sa kanya yun, di ba? Pero kung para sa sarili mo lang, para sa makamundo, I doubt na payagan kayo ni Lord na gawin yun. Dahil kung para sa makamundong bagay, hindi niya talaga papayagan yun. Kaya dapat lahat ng desisyon, lahat ng tiwala nyo, bibigay nyo kay Lord Jesus Christ. At yung mga bagay na gusto nyong gawin sa buhay nyo, dapat to glorify Him. Hindi para lang sa inyo. So, yun lang naman, no? Trust in the Lord with all your heart. And don't depend on your own understanding. Yun lang. God bless sa inyo.